we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde Aquina GMA Zamboanga Station. Nagsugunaw sa mga tao nga mobisita sa ilang mga minatay sa mga sementeryo sa Davao City. Atong sayron ang sitwasyon karon sa usa ka sementeryo sa syudad, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagkadaghan na ang mibisita karon dinhi sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City alang sa usa ka adlaw una ang undas o susama usab ni ana nagpabiling buhi ang negosyo karon sa mga nagatinda dinhi sa gawa sa sementeryo. Nagsugod na og pangabot kaganihang buntag ang mga tao dinhi sa Wireless Cemetery sa Davao City aron mobisita sa ilang minatay usa ka adlaw una ang kalagkalag. Nagsugod na og paglimpyo ang uban sa panteon sa ilang minatay. Sa inisyal nga dato sa kapulisan, anaa sa kapin 300 ka tawo ang mibisita ganihang buntag. Ilauman nga mas mudaghan pa kini karong hapon ug ugma. Hinuon doon na nakabantay nga mga security ug safety personnel sa sementeryo. Ina-inspect nila yung mga bawal, yung mga dapat hindi dalahin sa loob ng public cemetery, like yung mga liquors, yung mga something that is sharp. Samtang, sa bispera sa kalagkalag, buhisa pang negosyo og racket sa mga negosyante sa Wireless Cemetery ug sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Dakong tabang namatod pa sa 34 anyos nga pintor nga si Martin ang 250 pesos nga ginabayad kaniya sa pagpinta og panteon. Medyo okay sir, di para atong pandemic sir na medyo minus dit karon balik-balik na yun ang makapintura may makaigam-ingam na yun. Kusuko sa banghalin sa street vendor nga si Cheryl karong bispera sa kalagkalag. Buta nga iyang gipasalamatan. Dako po siyang tabang sa amo maski pila lang kaadlaw mi nga makatinda. Sara, kung inyong makita sa akong likod, padayon pa gihapon ang pag-abot sa mga tao dinhi sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Og lauman pa nato ang mas mudagan pa kini pag-abot na sa adlaw sa undas. Og kaganiha, nakasuryan nato ang San Pedro Police. Sumala nila, anaan na sa 900 ka visitors ang ilahang natala. Sulod sa 7 ka mga sementeryo, sulod sa ilahang AOR. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Karong bispera sa kalagkalag, ubay-ubay ka mga Cagayanon ang hinay-hinay na nga miduaw sa lubnganan sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga anaa sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Samtang presyo sa mga bulak ug kandila palibot sa sementeryo ang kamatikdan ang pagtaas sa presyo. Ano ang report? Sayo pa lang sa buntag adtong Martes ug bispera sa kalagkalag, kamatikdan na ang hinay-hinay nga pagdagsa sa mga Cagayanon sa Cagayan de Oro City Memorial Park sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an. Usa sa mga sayong miduaw sa lubnganan sa iyang mga mahal sa kinabuhi, si Nanay Yolanda Estrada. Ang iyang giduaw, ang iyang mipanaw na nga bana ug duha ka anak. Gani, emosyonal pa siya, dihang iyang nahinumduman ang iyang mga minahal sa kinabuhi. Isod ba ikan mawala ang tagpamilya? Mingaw ba ya? Sa ingon ani nga paagi. Oo. Sayog dilipod pagkuan man higyapon kay magdumdum lang. Ang pamilyang kanonigo gikan sa Barangay Lapasan, sayusab nga miduaw sa ilang mga minatay nga anaan na lubong sa City Memorial Park. Matod nila, sayo silang miduaw, labi pa nga mobiyahe pa sab sila pa Iligan City aron moduaw sa ilang minatay.
tradisyon na magid ni sukad pa kaniadto og mga atong mga kuan pagyud kinaraan o nga magduaw panahon sa kalag-kalag, birthday o death anniversary. Tungod ubay-ubay na ang mga midua sa sementeryo, giplastar na sab sa Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad nga ilang ginapatuman. Plastar na ang entrada pasulod sa mong samang, diin ipailawom sa hugot nga checking ang mga masulod. Gibawal ang mga sakyanan nga makasulod, gawas lamang kung adunay opisyal nga transaksyon o kaha residente ka sa taas nga bahin sa sementeryo. Aduna sab mga nakumpiska nga gibawal, sama na lamang sa mga lighter o posporo. Nakaplastar na sab ang mga mamaligyaay og bulak o kandila palibot sa sementeryo. Ang pamilyang Desoyo, kinsa sobra 30 katuig nang gapamaligya, pinaspasay na sa pag-display sa ilang mga paninda. Matud pa, medyo adunay pagtaas sa presyo sa bulak o kandila gikan sa ilang mga supplier. Presyo sa bulak o dula gikan sa 30 hangtod 100 pesos, depende sa disenyo o sa kadak-on. Samtang ang kandila, ana ay tag 2 pesos hangtod 20 pesos ug aduna sab tulo ka buok nga 20 pesos. I hope nga okay ang kuan karon undas walay ulan. Na okay amo ang kita sa amo ang pagpaninda karong undasa. Pahimangno sa Klenro, kinsa nagdumala sa mga sementeryo sa syudad, ang pagsunod sa polisiya nga ginapatuman karong kalag-kalag. Abli ang mga sementeryo gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dunay nagtabla sa resulta sa botohan sa usa ka barangay sa Cotabato City. Atong sayro ng pamaagi sa pag-ila sa mananaog, pinaagi sa live report ni Abby Caballero nga manukad sa Cotabato City. Abby? Sara, draw lots ang nahimong pamaagi sa COMELEC human nagtabla ang boto sa duha ka kandidato sa pagka-barangay chairman sa Rosary Heights 3 dinhi sa Cotabato City. Human ang canvassing of votes, pareho nga nakakuha og 997 nga boto ang magkalaban sa pagka-barangay chairman sa Rosary Heights 3 sa Cotabato City, nga sila si Omar Pasawilan ug Sukarno Uto. Tungod kinahanglang i-break ang tie, nagdiskusyon ang COMELEC ug ang magkalaban nga partido. Present ang nasangpit nga mga kandidato, ilang kabanay ug supporters. Bakit kung ganito karami yung security forces? Siyempre ayaw nating maisahan, no, naniguro lang tayo. And noong pa man ganito tayo sigurista. Dili matud padali ang proseso human nga nagtabla ang boto sa duha ka kandidato sa pagka-barangay chairman. Apan human ang diskusyon sa COMELEC ug sa duha ka magkalaban nga partido nasabutan nga iagi na lang kini sa draw lots. Dunay gisulat sa papel nga number 1 ug number 2. Ilang nasabutan nga kung kinsa ang una makabunot og tulo ka number 1, siya ang iproklama isip barangay chairman. Ang remedy natin dito, no, as a rule, dapat kapag merong tie between two candidates is kailangan po ang gagawin natin is magdo-draw lots po tayo. Okay. So kung sino po yung makakabunot, no, nung number 1, siya po yung ipoproclaim natin. Sa ulahi, giproklamang barangay chairman sa Rosary Heights 3 si Omar Pasawilan. Samtang nakaproklama na matud pa sa mga midaog nga kandidato ang tanang barangay sa syudad. Sa assessment sa COMELEC Cotabato ug kapulisan, generally peaceful ang eleksyon sa syudad hangtod na sa proklamasyon sa matag barangay. Sara, mapasalamaton ang lokal nga kagamhanan sa Cotabato City ug ang kapulisan ngadto sa tanang miserbisyo sa eleksyon lakip ang mga public school teacher ug ang security and safety forces. Sara. Okay, daghang salamat Abby Caballero. Wala na dayon ang botohan alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan eleksyon sa pipila ka polling center sa Bayang Lanao del Sur kagahapon tungod sa pipila ka mga aberya. Samtang usa ang natala nga namatay tungod sa kagubot sa probinsya atol sa eleksyon. Anyang report? Pipila ka mga botante sa Bayang Lanao del Sur ang nagreklamo human matud ba wala sila nakaboto atol sa adlaw sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Matud nila, gipabalhin sila sa laing barangay aron moboto nga sa ilang pagkabalo dili sakto. Dapat na yung decision na coming from the COMELEC pero na ang nangyari na hindi
galing sa COMELEC yung decision. Kasi merong nagmamanipulate, parang ganun po. Tungod niini, sumala sa COMELEC sa 26 ka barangay sa Bayang, 7 ka barangay sa lungsod ang wala nakapahigayon og botohan kagahapon. Kinisama sa Linaw, Taguranaw, Bialan, Lalapong, Kontor, Kadayunan ug Lumbak. Hinuon na dayon na ang eleksyon sa maong lungsod karong adlaw. Samtang nalangan sab ang botohan sa pipila ka polling center sa Marawi City tungod sa pagkalangan sab sa paghatod sa mga election paraphernalia. Gani alas 9 na sa buntag, taas na ang linya dinhi sa Patani Elementary School kay wala pa nagsugod ang botohan. Alas 7 sa buntag unta nakaschedule nga magsugod ang eleksyon. Busa hugot ang pagbantay sa kasundaluhan. Alas 11 na sa udto nagsugod ang botohan sa maong tulunghaan. Susama sab ang sitwasyon sa Butig National High School. Kinihuman sab sa naitabong pagpamusil patay sa bana sa incumbent barangay chair sa maong lugar. Sumala sa Lanao del Sur Police Provincial Office, samtang naghulat aron moboto, nagkalalis madud pa ang biktima nga si Madid Bao ug igsuon niini nga si Diamal Bao, kinsa kandidato sa pagka-barangay chair ug misangpot sa pagpusil niini sa igsuon. While the victim na naghintay po ng pagbuto, ma'am, nagkaroon ng confrontation with the suspect. So, nauwi sa suntukan at identified na putok. Kinaman po yung victim sa dibdib at dinala po sa malapit na hospital po for medical treatment. Gikustodiya na sa otoridad ang suspect. Ginaimbestigahan na sa kapulisan ang insidente. Samtang laing pagpamusilsab ang nahitabo sa usa ka voting center pagkagabi ni adtong Lunes. Padayon pang ginasuta sa kapulisan ang insidente. Sumala sa 103rd Infantry Brigade, duha na ang natala nga namatay sa 5 ka shooting incident sa probinsya. Apan ila pang ginasuta ang uban pang mga giingong kagubot nga mikatag sa social media. As of 10 a.m. October 31, ana-ana sa 70% ang nakanvas nga boto sa Lanao del Sur. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong bispera sa Kalagalag, dunay mga kabanay nga miduaw sa ilang mipanaw nga mahal sa kinabuhi sa Digo City Public Cemetery sa Davao del Sur. Atong sayron ang sitwasyon dinha karon pinaagi sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara, dili pa nga nakadaghan ang mga nibisita karong adlaw dinhi sa Digo City Public Cemetery sa Davao del Sur apan nauman nga ugma sa adlaw mismo sa Kalagkalag hangtod na sa Petsa 2 ang pagdagsa sa mga mobisita aron nga mudagkot ug mohalad pag-ampo sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga nipanaw na. Alas 6 pa lang sa buntag, miduaw na sa pansyon sa ilang apuhan sa Digo City Public Cemetery kining magsuon aron manglimpyo sa mausoleo. Nang hinlo na sila daan sa gilauman nga pagbisita sab sa ilang ubang kabanay ugma. Niiwas mi sa kalagadong sa tao, manang karon mintas mingaw pa. So karon namin ang manglimpyo para dili kayo crowdy ang lugar o palibot. Sayusab na nagkot og kandila sa pansyon sa ilang mipanaw na nga amahan si Marilu nga mibiyahe paggikan og Davao City. Gidayig sab niini ang kahapsay sa sementeryo. Sa una manggod kay katong diri man jud mino di ambisaro para ra puyo. Di manggod kay ito limpyo sa una na pay mga pitong mga kabaong pa makita nimo na ka mga bulak na kwan. Karon siya okay naman siya, limpyo man siya. Sumala sa Office of the City Economic Enterprise Manager sa Digo City LGU, ginasiguro nila nga maintain ang kahinlo sa maong sementeryo aron hapsay alang sa mga bisita sa ilang mipanaw nga mahal sa kinabuhi. Gani nakalinya ang ipanglubong sa apartment type nga pansyon ug dunasab na ka mausoleo. Han ay sab ang usa ka libo ka krus nga sama sa anaa sa libingan ng mga bayani. Gipanglubong sa matag krus ang mga ipangbalhin nga bukog niadto pang dekada 60. Duna sa ipahigayon nga pag-ampo sa mga minatay karong adlaw sa sulod sa sementeryo. Sumala sa kapulisan, ginabawal ang pagdala og ilimnong makahubog og pointed objects sa sulod sa sementeryo.
Sara sa gipaskil nga Undas Advisory 2023 sa LGU din sa sementeryo karon lang hapon nakalatid didto nga alas 6 sa buntag hangtod alas 6 lamang sa gabi mag-abli ang gate sa sementeryo gikan karong adlaw hangtod na sa November 3. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Mga dagkong sementeryo sa Upol ug El Salvador City sa Misamis Oriental andam na alang sa kalag-kalag. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Camila Garcia sa Upol Catholic Cemetery kini aron hinluan ang lubong sa iyang namatay nga amahan ug bana. Sumala nila nga ilan na kunong naandan ang pagbisita og sayo sa sementeryo aron na usab makalikay sa bagang duot sa katawhan nga mobisita sa mismong adlaw sa kalag-kalag. Sa plano na ito, balik pagyapon taong ma. Sa kuan na dayon, sa pitsados na. O pitsados na kay ugma kuan man siya. Adlaw sa mga santos, nakasagara dos magyud ang misa. Aduna sa pipila ka mga nanghagbas og namintura sa mga pantyon sa ilang kabanay nga mipanaw na sa bespera sa adlaw sa kalag-kalag. Hinuon kamatikdan nga mingaw pa ang Upol Catholic Cemetery. Samtang sa El Salvador City Catholic Cemetery, gamay lang sab ang mga mibisita karong bispera sa kalag-kalag. Apan, gipaniguro sab gihapon sa El Salvador City LGU nga aduna nay saktong personahe sa mga otoridad nga magbantay sa mga sementeryo sa syudad. Sumala ni El Salvador City Disaster Risk Management Office Head Teddy Bombeyo nga nakaredy na ang ilang incident management team nga maoy mangulo sa pag-secure sa mga sementeryo. Bawal gihapon ang pagdalaw mga hait nga butang sulod sa sementeryo. Bawal sab ang ilimnong makahubog og mga sound system. Wala sab kunoy tugutan nga mag-overnight sulod sa mga sementeryo. Sa November 1, alas 8, aking gawas ang naay na mga tao diha sa sulod kay wa may maingon nila mag-inom ra ba na. Ayon, nagubot. Hantod na po na sa following day, November 2, alas 8 sa gabi ng Japon. Just lising, among ipapauli ang mga tao. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ang patay sa duwa ka managlahing insidente sa pagpamusil sa Lamitan City, Basilan atol sa adlaw sa barangay en Sangguniang Kabataan Elections. Samtang usa ka barangay sa tuburan sa susamang probinsya ang nagkagubot sab atol sa eleksyon. Ano yung report ni Chris sa Dapitan? Dead on the spot ang barangay Kagawad sa Luksumbang, Lamitan City, Basilan nga si Antatahan na Juwal human kini gipusil sa usa ka miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit CONCAFGU nga si alias Dodong. Pipila ka minuto una mahuman ang eleksyon adlawng Lunes. Samtang samdan ang barangay kapitan nga si Gerson Cervantes human maigusab og bala sa dughan niini. Sa investigasyon, nag-amok ang sospek samtang nag-istorya ang barangay kapitan ug Kagawad mismo sa balay sa barangay Kagawad kung diin 500 to 600 meters ang gilayon sa voting center sa barangay. Sumala sa kapulisan, gisaysay sa kapitan nga namatikdan matud pa niya nga daw adunay problema sa panghuna-huna ang maong CAFGU. Yun ang napansin niya na medyo may yung pag-iisip. Nawagan niya daw yung commander ng ang army para isauli. Noong araw na yon, supposedly na isauli na niya yon. Dadaling na niya dito sa kampo. But unfortunately, nung nag-usap sila si Kapitan nung si Kagawad, bigla yan lumapit sa kanila yung suspect. Sabi niya, Kap, ngayon, papatayin na kita yun. Una matud pa nga gipusil sa sospek ang kapitan apan nakalikay kini og nasamdan dayon gipusil sa sospek ang Kagawad nga maoy napuruhan. Taod-taod nakakuha og higayon ang kapitan nga makuha ang pusil sa CAFGU og didto na niya kini gipusil. Dead on the spot ang sospek. Ang maong CAFGU gi-assign sa maong barangay aron unta mutabang sa barangay ug SK elections. Mas gipahugtan na ang lugar human sa insidente.
Samtang pasado alas 8 sa gabi, laing pagpamusil na sab ang nahitabo sa barangay Balagtasan, Lamitan City. Giila ang mga biktima nga sila si Sagon Jailun ug Unang Alasa. Sumala sa kapulisan, nahitabo kini dihang ipang transfer na uta ang mga balota padulong sa City Gym kung diin didto pagahimuon ang pag-ihap sa mga boto. Apan dihang misugyot matud pa ang kasamtangang kapitan sa maong barangay nga si Abubakar Panglias nga isakay na lang sa iyang sakyanan ang mga balota. Mialma matud pa ang duha ka biktima. Misangko kuno sa kagubot og sumbaganay hangtod mihulbot og pusil ang anak sa kapitan. May baril pala itong yung anak ni Kapitan, 45, pinagbabaril niya yung isa sa mga supporter ng kabilang partido. At ito naman si Kapitan, may baril din pala ito sa loob ng sasakyan niya. Inuha niya yung baril na M16, binaril din. Yung isa rin na another supporter, yung may tama sa ulo, wasak ang ulo. Ginapangita na sa karon ng kapitan ug anak ni ini. Apan na-recover sa kapulisan ang mga armas sa kapitan. Nakatagdang pasakaan ang duha og kasong double murder, illegal possession of firearms and ammunitions ug ang paglapas sa Omnibus Election Code. Nagkagubot sab sa usa ka polling center sa Tuburan kung asa nag-iyahay og tago ang mga botante dihang nadungog ang buto-buto sa pusil. Sumala sa kapulisan, nagkagubot sa lugar tungod kuno sa wa pagsinabtanay sa paglinya. Wala hinuoy nakabsan og kinabuhi apan adunay pipila ang nasamdan. Hinuon, nagpadayon ang botohan sa maong lugar. Nagdugang sab og puwersa ang kasundaluhan sa lugar ug nahunong ang kagubot. Taliwala sa mga panghitabo, sumala sa kapulisan, nakabotar gihapon ang tanan ug nahimong malampuson ang eleksyon sa Basilan. Kasing alam naman natin ang sitwasyon dito sa part of the region na ito na talagang yung proliferation of loose firearms ang problema natin at kaya ganito na kung may magkainitan ay nauwi sa barilan. Pero sa ngayon, tayo pong mga nakikinig na may mga kamag-anak o mga kaibigan dito sa Tuburan, huwag na po kayong mag-alala dahil safe na po ang mga tao dito. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao. Gikalipay sa mga miyembro sa usa ka Cut Flower Association sa Zamboanga City ang nagkaanam og kadaghan nga mga mamalitay sa ilang nakadisplay nga mga bulak sa sentrong bahin sa syudad, ilabi na karong kalag-kalag. Ano ang report? Napuno na sa mga mamaligyaay og bulak kining Plaza Pershing nga anaa sa sentrong bahin sa Zamboanga City. Ang mga klase-klaseng cut flowers gibaligya sa 40 ka mga miyembro sa La Paz Flower Growers Association sa Barangay La Paz, Zamboanga City. Ang mga mamalitay pwedeng makapalit per stock alang sa buot mag-personalize og flower arrangement. I fly usually to Zamboanga to buy flowers, to arrange my own flowers for them. So I don't really need to go to like a flower shop. Aduna say mga ready-made flower arrangement sama niining bulak nga gihimong porma cross. Para kuan lang po na po'y laing design po. Matud sa ubang mamalitay, makabarato kuno sila sa presyo sa bulak kung makapalit sila dinhi sa maong flower exhibit kung itandi sa ubang flower shops. Unlike before, we do not have those sophisticated flowers being displayed. And mind you, they can buy the flowers at a very, very cheap price. Ang presyo sa mga bulak per stock mapalit sa 100 pesos pataas, depende sa klase. Samtang ang mga bouquet mapalit sa 300 pesos pataas. Matud sa Office of the City Agriculturist, ang pagtugot sa maong mga mamaligyaay og bulak nga maninda sa sentrong bahin sa syudad pamaagi sa LGU aron matabangan ang cut flower growers sa syudad. That's one way of helping our cut flower industry in the city, is really providing them venue where they can sell their product. Yes. Other than that, may technical assistance na din na binibigay si Office of the City Agriculturist sa kanila through our technicians assigned sa area. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Andam na ang Tagum City Economic Enterprise Office alang sa pagdagsa sa mga tao sa mga sementeryo sa syudad. Ano ang report ni John D. Esteban? Martes sa buntag, bit-bit ang gipalit nga bulak, giduaw sa 60 anyos kasi Nanay Lorena ang lubnganan sa iyang lolo ug lola sa La Filipina Public Cemetery sa Tagum City, Davao del Norte.
Sumala niya, inay November 1, iyahan na lang gisayo ang pagduaw sang litdaghana og tao ugma. Nagsayo-sayo manggod ko diri pag-anhi ma'am kay ugma manggod ma'am daghan na kaig tao ma'am ba. Ang mag-igsuong Gerald ug J. Mark Bation, gihinluan na nila daan ang pansyon sa ilahang kuya. Kay nagkuan mi ma'am na among ginluan ng kuan ba kanang pansyon sa among gisuon. Ang La Filipina Public Cemetery ang pinaka-populated nga sementeryo sa Tagum City. Sa karon, 27,000 na ang nakalubong dinhi. Dinhi sa Madaom Public Cemetery, sa Yusab Miduaw si Rosel Digan sa iyahang ginatay. Sayo lang ko ni Anto dire kay aron wala pa kay tao, dili pa siya bisay makasulod ang natay sa kanang makasulod. Sumala sa Tagum City Economic Enterprise Office, ginalantaw ang pagdagsa sa tao sa mga sementeryo subay sa pag-obserba sa kalagkalag. Andam na ang ilahang directory assistance alang sa mga buduaw sa minatay nga dunay mga pangutana sa ilahang mga sementeryo sa syudad. So katong mga dili malocate, diri sila mangutana aron i-assist nato. Gipahimangnuan nila nga tumanon ang mga bawal sama sa pagdala og hinagiban ug ilimnong makahubog ug pagvideoke. Pwede mag-overnight ug magmuntar og tent apan i-regulate nila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Sa kalampusan sa Encantadia, karon ato nasab masaksihan ang bagong henerasyon sa mga sangre. Alang sa Sangre, The Encantadia Chronicles. Ato silang ililahon sa report ni Earl John Balungay. Esta sakto mga kapuso, tungod mailhan na ang bagong henerasyon sa Sangre. Si Faith Da Silva, isip Pramara ang gitahasang tigbantay sa Brilyante sa Kalayo. Angel Guardian, isip Dea sa Brilyante sa Hangin. Ug ang labing una nga lalaking sangre nga mahimong tigbantay sa Brilyante sa Tubig nga si Adamos, si Kelvin Miranda. Sa pagsalang sa mga new generation sa sangre sa GMA Integrated News interviews, dunay pressure apan mas excited pa sila sa ilang mga karakter. Mga kapuso, kabalo ba mo nga si Faith nag-audition daw ni adtong 2016 sa Encantadia? Si Angel, na-meet og nahinabi ang labing unang tigbantay sa Brilyante sa Hangin nga si Iza Calzado. Trivia pa nga, ang pangalan sa karakter ni ini nga si Dea, gikan sa pangalan sa anak ni Iza. Si Kelvin, nahimong emosyonal sa break nga gihatag kaniya. Di po kasi natin sigurado yung ano, di ba? Yung kung kailan darating sa'yo yung ilaw mo, yung spotlight mo. Parang ang dami munang pagsubok na darating para makita mo siya eh. Nagpasalamat sab si Faith sa iyang inahan nga iya sab #1 supporter. Siya yung nagbigay ng inspirasyon sa akin para galingan ko palagi, para ipakita ko sa mga tao na, you know, I'm deserving of this position right now. Karon daw magsugod ang ilang pagpangandam alang sa Sangre, The Encantadia Chronicles. Andam sab sila sa mga fight scenes ug dakong tabang kanila ang ilang mga hobbies. Si Faith nahilig sa firing, free diving si Angel, samtang pagmotor kay Kelvin. Isip pag-welcome sa bagong sangre, dunay pag-greetings kanila ang pipila ka mga unang sangre. Abisala, gusto ko lang mag-send ng aking best wishes and a lot of good energy para sa bagong cast ng Encantadia Sangre. Ako po ay nagagalak at muli may magpapatuloy ng aming nasimulan. I hope that this new Sangre show will take you to places your heart never imagined. Open the doors. As naman Boya Nazar. At taus-puso po kaming nagpapasalamat ngayon pa lang sa suporta na ibibigay ninyo. Iniimbitahan ko po kayo na papasukin niyo po kami sa inyong mga bahay at puso. Abisala Eshma. Ako si Earl John Balungay para sa One Mindanao. Dili lang laging handa apan walay sama ang karakter sa mga napiling 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines karong tuiga. Gikan sa gatusan ka mga candidates, tig-usa ka winner sa napulo ka mga scouting region sa nasod ang gipasidunggan. Gipili ang Outstanding Senior Scouts base sa ilang community service, pakighiusa sa school-related activities, character development o gahana sa interview. Makadawat ang napulo ka mga winner og 2-year college scholarship, cash prize o uban pang premyo. Congratulations sa inyo!
Kabahin ang search ug ang awarding ceremony sa month-long celebration sa founding anniversary sa Boy Scouts of the Philippines. Mga kapuso, 55 dias na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.